Ang pangit ng pakiramdam ng batong ito. Ang lakas at buto mo, magaling ka para sa pagsasanay ng martial arts. Binibini, gusto mo bang maging estudyante ko? Kung mag-aral ako, may makakain ba akong tinapay? Sigurado sa para sa'yo. Master. Mabuting estudyante. Master, ang galing mo. Ikaw ba ang pinakamalakas sa buong mundo? Hindi ako ang pinakamalakas, pero tinatawag nila akong Diyos ng martial arts. Sampung taon na ang nakalipas, may bumabang batong may sulat. Ang Heavenly Power Ranking ay nagpapakita na bawat isa sa listahan ay mga tunay na malalakas na mandirigma. Ang mas mataas sa ranking, mas malakas. Kaya may mga manloloko na nagkukunwaring sila ang mga tunay na master ng martial arts. Sinasabi nila, una ang Diyos ng martial arts bago ang bato. Ngayon, ako si Wang Qiang, lalabasin ko ang tunay na mukha ng mga manloloko. Sasabihin ko sa kanila na ang mga sinasabi nilang martial arts at Diyos ng martial arts ay mga walang kwentang biro lang. Master, dapat kang bumaba ng bundok. Para makita nila kung gaano talaga kalakas ang tunay na martial arts. Changle, ano ba ang itinuro ko sa'yo? Master, alam ko. Sinabi mo sa akin na ang martial arts ay hindi para sa pag-aaway o paghahambing. Pero ang taong ito, sobra na siya. Dahil champion siya sa boxing. Sinasaktan niya ang mga master ng martial arts hanggang sa sugatan. Sinasabi pa niya sa lahat na ang martial arts ay puro palabas lang. Parang circus. Tingnan mo ito. Ito ba ay Master. Ano? Kilala mo ba ang taong ito? Walang kwentang martial arts. Ang yabang mo. Pa sa akin, puro palabas lang ito. Hindi palabas ang martial arts. Kaya ka-OPA. Ganito lang? Ikaw pa ang number 1 na master ng martial arts sa lungsod. Pa sa akin, mas mabuti pang ibigay mo ang titulo mo sa kapatid mo na umalis 10 taon na ang nakalipas. Sa walang kwentang kapatid mo. ito ang kuya ko? Tito. Changle, mag-empake na tayo at bumaba ng bundok. Ang saya. 5 taon na, sa wakas makakababa na ako. Ang estudyante ng Diyos ng martial arts ay bababa na. Sino ang magsasabing hindi siya matatalo? Sino ang magsasabing walang katapat? Master, ikaw ang number 1 SA Heavenly Power Ranking. Hindi mo pa rin maintindihan ang bakas ng kamay sa meteorite. Baka, tunay ang sinasabi na una ang Diyos ng martial arts bago ang bato. Isang grupo lang ng mga langgam, mga gawa-gawang kwento para dayain ang sarili. Katatawanan lang. Ang lakas ng palad na ito ay galing sa langit. Ako. Ang Diyos ng digmaan. Imbestigahan ninyo. Opo. Si Gong Lao ay pangalawa sa ranking ng lakas ng langit. Hindi masukat ang kanyang kapangyarihan. Matagal na naming hinahangaan si Gong Lao. Nakikiusap kami, Gong Lao. Tanggapin mo kaming mga estudyante. Nakikiusap kami, Gong Lao. Tanggapin mo kaming mga estudyante. Gong Lao, lumitaw na ang Diyos ng digmaan. Nagbago ang ranking sa langit. Totoo pala ang Diyos ng digmaan. Nasubaybayan na ba ang kanyang mga bakas? Hindi mahanap ang Diyos ng digmaan, pero based sa cellphone ng kanyang estudyante. Natukoy namin na nasa Jiang Province ang estudyante ng Diyos ng digmaan. Sage, samahan mo ako sa Jiang Province. Nga pala, ilagay natin sa Jiang Province ang paligsahan ng martial arts ngayong taon. Opo.
Ang Diyos ng digmaan, hindi ba'y isang alamat lang? Oo nga. Totu Palazia. Una, gusto ko lang sanang turuan ng leksyon ang mga mandarayang martial artists. Pero, sabi niyong Master Yu, malapit na ang paligsahan ng martial arts. Kung handa ang Chen Family Dojo na ibigay ang simbolo ng paligsahan, o sumuko sa Yu Family, huwag nang maghanap ng gulo. Panaginip mo yan, kahanga kami ay mga tagapagmana ng tradisyonal na martial arts, kahit mamatay. Hindi kami susuko sa Yu Family. Mukha kang ang ganyan, tapos magsasalita ka ng dignidad? Sige. Hintayin ninyo ang personal na pagbisita niyong Master Yu. Basura, alis na tayo. Nasira ang mga ugat, nawala ang lahat ng martial arts. Grabe ang pang-api NGU Family. Gusto nilang kontrolin ang paligsahan. At ang ranking sa langit. Pero ang Chen Family, hindi naman namin kayang pigilan. Bakit kailangan nilang gawin? Ang ganitong kalala, asaktan ka ng ganito? Tatay. Sabi nila, kapag sumali sa paligsahan ng martial arts, makakapasok sa ranking ng langit. Pero ilang taon nang hindi nagbabago ang ranking. Malinaw na ginagawa lang ito ng Yu Family para pahirapan ang tradisyonal na martial arts. At pilitin ang aming dojo na sumuko. Hindi, kailangan kong bumalik. At hamunin sila ulit. Avin, huwag kang padalos-dalos. Hindi ka pa gumagaling kung pupunta ka ulit. Kamatayan ang abutin mo. Hindi natin pwedeng pilitin. Dapat mag-isip tayo ng ibang paraan. Pero ano pa bang paraan ang meron tayo? Sino ang nagsabing wala? Tatay, kuya, nakauwi na ako. Alam mo, tagti pa lang umuwi? 10 taon. Muntik ko nang makalimutan na may anak pala akong ganito. Anong ginagawa mo ngayon dito? Tatay. Mabuti na lang at bumalik si Xiao. Huwag ka nang magalit. Dahil noong mga panahon iyon, ibinigay ko ang Chen Family Martial Arts School. Ay Awen, umalis ka ng bahay at nawala ng walang balita. Kung may kahit kaunting katatagan at responsibilidad katulad ng kuya mo, hindi sana nasadlak sa ganitong kalagayan ang Chen Family Martial Arts School. Ang aking master. Chen sa Naruto, palagi kayang nag-aalala sa inyo at napakagaling niya. Kaya't ang pagdating niya ngayon ay para tulungan kayo. Zenobia, Tong Batang 2, ang mga bagay ng pamilya Chen, hindi mo dapat pakialaman. At saka, kahit gaano pa siya kagaling, mas galing pa ba siya? Ay Awen na araw-araw naging sayo? Oo nga, Xiao Fu. Napakagaling ni Wang Qiang sa martial arts. At may backing pa na malakas na pamilya Yu. Kahit ako ay nasugatan ng malala. Ano ba ang magagawa mo? Isa lang siyang boxing champion sa harap ko. Hindi siya kasing galing. Ayos na, ayos na. Kain muna tayo. Totoo ang sinasabi niya at hindi na niya kailangan pang kumilos. Ako lang ang kailangan para patumbahin siya. Isang batang walang karanasan, ang lakas ng loob mo. Yu She. Kuya, tatay, kain muna tayo. Lolo Chen, kung tama ang nakikita ko, iyan ba ang walang kwentang bunso mong anak? Wang Qiang, kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Walang kinalaman sa kanila ito. Ang kapatan sa kompetisyon, hindi na namin kailangan, sana ay. Patawarin mo ang bunso kong anak. Ngayon ka lang hihingi ng tawad, huli na. Batang tu, kanina ang yabang montag Kyle anggan kang turuan. Eno ba yan, Lolo Chen, pasensya na. Ang mga tauhan ko, talagang walang kontrol sa lakas. Pasensya na kayo, ito ang panggamot, tanggapin nyo. Pa sa pagpapagaling ng walang kwentang panganay mong anak na si Chen Wen. Ang traditional martial arts ay puro palabas lang. Hindi niya kaya talunin si Wang Qiang, normal lang yan. Ang Heavenly Path Martial Arts Tournament, kami na ang sasali para sa inyo. Tama, ibigay nyo na ang token ng kompetisyon, sabihin sa lahat. Ang traditional martial arts ay puro forma lang, walang silbi. Huwag ninyong lokohin ang mga tao. Mga mainay na langaw. Xiao Wu, ano ba yan? Magsorry ka na agad kay.
Yu She. Sila naman ang mayabang at nakakaabala pa sa pagkain natin. Bakit si Chen Wu ang magsusori? Binigyan kayo ng aming Yu Shao ng respeto. Pamilya Chen, huwag kang magpakapal ng mukha. Isang aso lang, nangahas kang makipag-usap sa akin. Hindi nakatali ng amo mo. Kaya't huwag kang mag-ingay. Magaling ang sinabi mo. Wang Qiang, gusto mong galawin ang kapatid ko. Dadaan ka muna sa akin. Ikaf talaga. Hindi ka pa ba nasasaktan ng husto? Grabe ang pagkabulok mo. Lalabanan kita, tatay. Tatay, huwag kang pumunta. Ikaw talaga, tuso ka. Nang aapi ng matanda at sugatan. Anong klaseng tapang yan? Kaya niyang paalisin si Wang Qiang. Ganito lang ang kaya mo, hindi ka rin magaling. Nangahas kang pumunta sa Chen Family Martial Arts para manggulo. Walang utang na loob, ako ang National Combat Champion. Matabil ang dila mo, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang. Ang bagal mo, kahit ang bilis ng pagtapo ng basura ng aso mo. Hindi mo ba? Naghahanap ka ng away. Ang tunay na martial arts ay ang paggamit ng lambot laban sa tigas at ang paggamit ng lakas ng kalaban laban sa kanya. Kanina, alam mong hindi mo kaya, bakit mo pinilit? Kanina ay nagkamali ako. Maliit na babae, may kakayahan ka nga. Pero kung gusto mong ipagtanggol ang mga Chen, hindi ka pa karapat-dapat. Kayong dalawa, paulit-ulit. Nagalit kay Yu Shao, ngayon hindi lang kayo dapat magbigay ng sagisag. Kailangan din ninyong lumuhod at humingi ng tawad kay Yu Shao. Yu, kami mga nag-aral ng martial arts, kahit mamatay, hindi kami luluhod para humingi ng tawad. Ziege, sasaktan kita hanggang lumuhod ka at humingi ng awa. Ako na, gamitin ang lambot laban sa tigas, gamitin ang lakas ng kalaban laban sa kanya. Ganito lang. Hindi ka rin magaling. Anong klaseng moves yan? Ito ay Divine Spear Ako Point, itinuro sa akin ng aking guro. Sa ganyang kaliit na kakayahan mo, gusto mo pang sumali sa Heavenly Path Martial Arts Tournament. Nakakatawa. Hindi mo kayang talunin ang isang maliit na babae. Ano ba ang silbi mo? Anong ipinagmamalaki ninyong mga Chen? Ang tunay kong secret weapon ay ang World Combat Champion na si Yao Zhen. Matatalo mo lang ang isang basura tulad ni Wang Qiang. Anong magaling dun? Yao Zhen, yun ba yung nasa Heavenly Path Power Ranking? Top 100 Martial Arts Master. Tama, ang kakayahan ni Emar Yao Zhen ay hindi kayang pantayan ng mga ordinaryong tao tulad ninyo. Ang mga traditional martial arts ninyo, isang hampas lang sa kanya, wala na. Ngayon palang lumuhod ka na, huli na ang lahat. Yang nagpapakatapang sa likod ng amo. Ni isang babae, hindi mo pa matalo. Wala kang hiya sa pagmamalaki dito. Xiao Wu, tumigil ka na sa kalokohan. Kahit hindi ko alam kung saan mo nakuha ang babaeng eksperto na ito. Ngunit ang isang kagaya ni Yao Zhen ay hindi kayang talunin ng aming pamilyang Chen. Huwag kang mag-alala. Kahit sino pa si Yao Zhen. Sa harap ni Chen Wu, kailangan niyang magpakababa. Sino ang nagsabing kailangan kong magpakababa? Ginoong Yao Zhen, narito na kayo. Mga Chen, ito ang aking yuhay, paalam na regalo. Sa inyo.
Siguradong mamamatay kayo ngayon. Ginong Yausen ay nasa ika-negatibo, 78 na pwesto. Sa talaan ng mga mandirigma ng langit. SA Afrika, isang suntok. Lang niya, patay na ang isang elepante. Kayong lahat, Para sa kanya, ay parang mga langgam lamang. Lolo Chen, sinabi ka una noon PA. Kahit gaano kagaling ang batang ito, hindi niya maililigtas ang inyong dojo ng pamilyang Chen. Yu, ang mga matatanda't bata lang ang kalaban ko? Napakababa naman para sa akin. Ika-negatibo 78 na pwesto. Ganyan lang siya. Mukhang wala namang kwenta ang talaan ng mga mandirigma ng langit. Ano ang sinabi mo? Ginoong Yao, huwag niyo pong pansinin ang kanyang kalokohan. Chenwu, wala akong anak na tulad mo, Chen Jianglin. Umalis ka na. Jiao, ang talaan ng mga mandirigma ng langit ay listahan ng mga pinakamalakas. Na kinikilala ng langit, lahat ng nasa listahan, ay mga tunay na napakagaling. Kapag nagali si Yao Sen, mamamatay tayong lahat. Katawa-tawa. Lahat kayon gayon. Hindi makakaalis. Dapat kayong lahat ay ilagay sa kabaong. Ganoon ba? Ang kabaong na ito ay para sa inyo. Ngayon, lalaban pa ba kayo? Huwag magpanggap. Huwag isipin na ang mga trick mo ay makakatakot sa amin. Makitid ang isip. Ito ay Wing Chun, distansya ng pulgada. Malakas na puwersa sa maliit na espasyo, maliit na galaw, malaking epekto. Ano man yan, subukan natin sa laban. Ginoong Yao Sen, huwag niyo pong patayin. Kung gusto mong saktan siya, dapat muna sa akin. Walang hiya sa sariling kakayahan. Ako na ang bahala sa iyo. Ama, Jiao, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya kayang talunin. Makinig ka sa ama at kuya. Tumakbo ka na. Walang kwentang anak, umalis ka na. Sa hinaharap, huwag mo nang sabihing anak ako. Ni Chen Yanglin. Nakakapagsalita ka pa, mukhang kulang ang lakas ko. gusto mong mamatay. Ito, paano ito nangyari, Ginoong Yao Sen? Pero ikaw ay nasa ika-negatibo, siyang natutulog na pwesto sa Heavenly Tao Power Ranking. Paano ka natalsikan ng taong ito? Ama, magpahinga muna kayo at kuya, ako na ang bahala sa natitira. Magaling ka rin pala, nakakatuwa. Ano, sumusuko na ba kayo? Ito ay Wing Chun. Wing Chun Tingkiu, kung saan ang kilos ay paang tulay, paa sa ilalim ay naglalaho. Kailan pa naging ganito kagaling si Chiao sa martial arts? Nagpapanggap, ano ba yung tulay at paa? Isang malikot na palaka na puro takbo lang. Kung may lakas ka, hapin mo ako ng diretso. Sige, ikaw ang may gusto nito. Gago ka ba? Gusto mong mamatay? Kapag lumapit ka kay Yao Sen, siguradong masasaktan o mamamatay ka. Huwag kang mag-alala ama, alam ko ang ginagawa ko. Ito,
Paano ito nangyari? Ginong Yasen ay nasa Heavenly Da Power Ranking. Ika, 98 na puwesto. Paano siya matatalo ng isang walang kwentang tao? Ano ito? Bakit wala akong lakas? Anong ginawa mo? Wing Chun Techniques. Gumagamit ng lakas ng kalaban, pinapahina ang matigas. Hindi ako ang talo mo, kundi ang iyong kayabangan. Chen Wu. Akala mo ba pagkatapos mong talunin si Yao Zhen ay tapos na ang lahat? Gayon. Gagawin kong mawala ang inyong pamilya Chen sa Jiang Province. Ano? Lumitaw na ang martial sign. Ang estudyante na martial sign ay nasa Jiang Province. Sige, alam ko na. Chen Wu. Swerte kayo ngayon, pero pagkatapos ng 3 araw, ang 4 na malalaking martial arts school sa Jiang Province ay magsasagawa ng torneo. Ang inyong pamilya Chen, hindi mapanatili ang Dragon Waist Kutsilyo. Kunin Montag na. Martial Saint. AMA, Yun Ba Yung Sinasabing. Legendaryong Martial Seng na tinaguriang Master NG Traditional Martial Arts. Ang paglitaw ng martial sign ay nagsimula ulit ang Heavenly Dao Power Ranking. Kaya pala, ang pamilya Yu ay kumokontrol sa Heavenly Dao Martial Arts Tournament. Kwalipikasyon sa kompetisyon. Ngunit ngayon ako'y lubhang nasugatan, at kahit ikaw, ama, ay hindi na makakaya. Sino ba ang maaring sumali sa torneo ngayon? Ama, hayaan mo akong kumatawan sa ating dojo sa torneo. Pagdating mo pa lang, ang dami mo ng problema. Ibibigay ko ba ito sa'yo? Lalo lang ako hindi mapapanatag. Pero si Chen Wu ang nag-ayos ng lahat ng problema. Ang kanyang ginawa, ang pamilya Yu ay isang kilalang angkan sa kabisera. May impluensya sa buong Sina. Sa kanyang ginawa, baka ang buong angkan ay madamay pa. Ama, Tama na, huwag na nating pag-usapan pa ito. Awen, ang suntok na ito, sa lakas at anggulo, ay sakto lang. Magaling, magaling. Awen, magpahinga ka na. Ama, gusto ko rin magpahinga. Hindi mo pa nga magawang maayos ang suntok. Gusto mo na magpahinga? Tingnan mo ang suntok mo. Ibaba mo pa ng 3 pulgada, at ang stance mo, hindi matatag. Mark Ensayo KPA. Mark Ensayo KPA. hindi pa rin ako kinikilala ng ama. Guro, naayos na ang lahat ng problema. Baka pwede na tayong umuwi. Hindi pa gumagaling ang sugat ni Kuya, hindi ako pwede umalis. Ikaw magpahinga ka muna. Bisitahin ko muna si Kuya. Guro, Ama, mas effective pa rin ang lumang ointment na ito. Mainis sa pakiramdam, pero si Chiao ngayon. Talagang kahanga-hanga, kaya niyang talunin ang mga master sa ranking ng lakas. Oonga. Simula bata pa, matigas na ang ulo nito. Salamat sa kanya, ang aming Chen Family Dojo ay nakapagpakita rin ng galing. Awen, ang dami mong tiniis nitong mga taon. Kung hindi lang dahil sa dojong ito, maaari kang nagtagumpay. Ama, hindi ako nagsisisi, pero ang tradisyonal na martial arts ay talagang humina na. Dati, hindi tayo pinapayagan sa torneo. Ang mga nag-aral na martial arts ay hindi rin tayo kinikilala. Ang ating paan ngayon, ang pag-unlad ay napakabagal kumpara sa iba. Oonga. Nagbago na ang panahon. Ang dojong ito, inubos ang buhay ko. Pati na rin ang buhay mo. Hindi na natin pwedeng idamay si Chiao. Mas malakas si Chiao kaysa sa atin. Naniniwala ako na mas malayo ang mararating niya. Akala ko mali ang aking pag-unawa sa kanila. Ang huli na, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Ama, bisitahin ko lang si Kuya at sana ay maaari mong bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa labanang ito, hayaan mo ako at si Chang lang sumali. Ano? Dahil lang nanalo kay Yasen. Akala mo ang galing-galing mo na? Ikaf. AMA. Naniniwala ako kay Chiao. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. A1 Ikaw AMA Noyon. Walang ibang pwedeng sumali mula sa ating GYM. Ibibigay na lang ba natin ang ating minanang kayamanan sa iba? Sige, kayo na ang bahala dito. Kung hindi kayo mananalo, magpasuko na lang kaagad. Ang iyong ama, wala namang ganun karaming gamot.
Gong, ito ang pinakamagaling na GYM sa Jiang Province. Ang Chen Family Gym. Baka alam nila kung nasaan ang martial sign. Ang ingay na ito. Bilis, sumama ka sa akin sa likod. Master, ang unfair naman. Ang lambot ng tukwa na ito. Paano ko ito mapuputol? Ang martial arts, hindi tungkol sa lakas, kundi sa teknik. Malapit na ang laban. Kung mapuputol mo, ang tukwa na ito sa aking kamay, ipapasa kita. Subukan mo ulit. Jungle, ang martial arts, kailangan mong maging kalmado. Kung hindi ka kalmado, kahit gaano kalaki ang lakas mo, walang saysay. Master, naiintindihan ko na. Nagawa ko. Magaling. Ang galing. Binibini, ang ginawa mo kanina. Ang paggamit ng lakas ng kalaban laban sa kanya ay tunay na esensya ng martial arts. Kung magpapatuloy ka, magiging dakila ka. Gusto mo bang maging estudyante ko? Pasensya na, may master na ako. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Zia ay. Okay lang. Hindi ko ipipilit ang ayaw. Kung nag-insayo kayo dito, Hindi ko na kayo abalahin. Gong, hindi ba hinahanap natin? ang bakas na martial sign? Mahirap hanapin ang martial sign, pero ang pag-asa ng martial arts, natagpuan ko na, iyon ang binibini. Sa murang edad, ang galing na niya, hinaharap. Magiging dakila siya. Dapat mo siyang kunin bilang estudyante. Okay lang. Kung may ganyang kakayahan siya ngayon, ang master niya ay kasing galing ko. Kapag handa na siya, tuturuan ko siya. Master, sino siya? Ang matandang ito, matatag ang kanyang hakbang. At may balanse ng yin at yang, ang ritmo ng kanyang paghinga. Ay kahawig ng internal circulation method ng Bagua School. Ang makakapagmaster ng martial arts ng Bagua at Yin Yang School ng sabay. Hanggang sa ganitong antas, tanging si Gong Lao lamang ang posibleng makagawa nito. Ang pangalawa sa Heavenly Power Ranking. Sayang, Sayang ano? wala. Master, Yushe. Bukas na ang tournament para sa pinakamagaling na martial arts school. Ang Chen family ay isang tradisyonal na martial arts family. May malalim na pinagmulan. Kung tayo ay biglang kikilos, baka. Narinig ko. Na kahit si Yazen, nasa top 100 NG Heavenly Power Ranking. Ay hindi kalaban ng Chen family. Paano pa tayo? Makakalaban sa kanila? Sino nagsabing kailangang maglaban sa tournament? Ano ito? Ang lakas ng pressure. Halos hindi na ako makahinga. Sa harap ng fragment ng Heavenly Power Ranking. Kahit mga Diyos ay walang laban ngayon. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa Chen family. Director Chen, ang inyong Chen Family Martial Arts School ay walang may papadalang karapat-dapat na estudyante. Baka natatakot na kayo? Ang Chen Family Martial Arts School ay nalulugi na. Isuko na ang Green Dragon Waist Knife para hindi kayo mapahiya. tumigil ka sa pag-ungol. Sa susunod, hindi poste ang tatamaan. Paumanhin na antala ako sa daan. Ngayon, ang magrepresenta sa Chen family.
ay ako at si Changle. Director Kin, pwede na bang magsimula? Huwag magmadali. Noong nakaraang taon, ang tournament ay pinapadala ng 4 na martial arts schools ang kanilang mga estudyante. Pa sa friendly na laban, medyo nakakabago. Ngayong taon, iba na ang rules. Ano? Nagbago ang rules? Ang bagong rules ay personal na itinakda ni Yu Xiao. Ngayon, ang 4 na martial arts schools ay magsasama-sama para sa tournament. Pa sa palitan na martial arts at pa matukoy kung sino ang pinakamagaling sa 4 na martial arts schools. Pero, nagbago ang rules. Nagbago. Ang makakalapit ng pinakamalapit sa bagay na ito ang mananalo. Ito ang fragmento ng meteorito mula sa talaan ng lakas ng langit. Ayon sa alamat, naglalaman ito ng kapangyarihan ng langit. Kayang pigilin ang lahat ng lakas ng mga martial artists. Kahit isang piraso lang, nakakatakot na. Kung gayon, ang batong tabletang ito ng langit, hindi ba kayang pigilin ang mga Diyos? Master, kakaiba ang batong ito. Pakiramdam ko, nahihirapan akong gumalaw dahil sa presyon nito. Isang basag na piraso lang ng bato ito. Walang dapat ikabahala. Chenwu, Pwede ka pang sumukon gayon. Ang piraso ng batong ito, kahit ang top 100, sa talaan ng lakas ng langit, kayang pigilin. Paano pa kayong mga hamak na tradisyonal na martial artist? Ni hindi nyo kayang lapitan to. Mga talunan, huwag masyadong mayabang. Kung mahawakan namin tong batong ito ngayon, hindi ba luluhod ka at tatawagin kaming lolo? Kung mahawakan nyo ang batong ito, susuko agad ang 3 dakilang dojo. Pero kung kayo ang matalo, dapat buwagin ang Chen Family Dojo. At ang Green Dragon Waste Blade ay mapapasa amin ng Yu Family. CJ, Walang kakayahan, Yushe. Ako si Oldkin, una akong lalaban. Ongchen Family. Ay matagal nang nangunguna sa mga dojo ng Jiang Province. Panahon na para magpasa ng pwesto. Ang lakas ng pirasong ito, sa pagtingin pa lang, ang dibdib ko, hirap na huminga. Talagang si Master Qin, kaya pa niyang lumapit sa ring. Ito. Imposible, tu. Oljin. Sasabak din kami. Hindi ba nakakasampa sa ring? Pagod na kayo? Kaya niyo ba talaga? Ang Chen Family Dojo, ni hindi kayang lumapit sa ring. May mukha ka pang manghusga. Panurin Nyo. Bakit ang bigat nitong demonyong bato kaysa dati? Lolo, nagdurugo ka na ng ganito. Baka dapat umuwi ka na lang at magpahinga. Matabil ang dila. Panurin Montag. Tatlumpung taon akong nag-practice ng Iron Shear Technique. Hindi ako naniniwalang hindi ko kayang kontrolin ang isang bato.
Hindi ito bagay na kayang labanan ng lakas ng tao. Chen Wu, kahit ang tatlong masters ay hindi kinaya. Kayo namang mga walang kwentang miyembro ng Chen Family Dojo. Mas maiging sumuko na lang kayo. Nga, mukhang wala silang karanasan. Iyak na hindi nila kayang lumapit sa ring. Kaysa sa pride, mas mahalaga ang buhay. Sumuko ka na lang, Xiao Wu. Ang piraso ng batong ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng langit. Kung pipilitin niyong lumapit, masisira ang inyong meridians. Kung hindi niyo kaya, huwag niyong pilitin. Huwag kang mag-alala, Ama. Wala pang umiiral na makakapigil sa akin. Isang basag na bato lang to. Subukan ko. Direktor Chen, ang inyong Chen Family Martial Arts School. Ay lalong humihina. Isang batang babae ang ipinadala ninyo? Nakakahiya. Kahit ako, na nag-aral ng ilang dekada, ay hindi makakalaban sa batong ito. Pagpapakamatay ang pagpapadala ng isang batang babae. Huwag kang magpakapuso, bata. May oras ka pang sumuko. Baka sa susunod, durugin ka ng presyon ng bato. Tumayo muna kayo bago magsalita. Isang basag na bato lang to. Gaano ba to katakot? Zia. Nakapunta siya sa taas. Parang hindi naman ganun kalakas tong batong to. Imposible. Ang piraso ng batong ito ay kayang pigilan kahit ang mga top fighters sa Heavenly Dao rankings. Paano siya nakaligtas ng walang gasgas? Kahit makarating siya sa ring. Imposibleng makalapit siya sa bato ng 10 metro. Itingnan ko kung gaano katagal mabubuhay yang batang yan. Mukhang malaki ang pinagbago ni Changle sa mga nakaraang taon. Parang nahanap ko na ang sikreto. Kaya niyang tiisin ang presyon ng Heavenly Dao meteorite. Maliit na bagay lang to. Isang basag na bato lang. Hindi lang ako makakalapit, babasagin ko pa to. Eight trigrams roaming dragon stats. Paano niya nagawa yon? Imposible. Buwisit siya sa paghawak sa Heavenly Dao meteorite. Nakalimutan mo na ba ang soft overcomes hard, borrow force to strike? Lampas na sa 3 metro. Bakit siya patuloy na umaalis? Baka kaya niyang hawakan ang Dao Stele. Maliban sa top 1-0 ng Heavenly Dao rankings. Sino pa ang makakapigil sa presyon at makakahawak sa bato? Nagpapanggap lang yan. Huwag kang magpakalalaki. Baka makounter ka ng Heavenly Dao. Yang Master Yu. Ang tanga ng Chen family, hinawakan niya ang bato. Patay na siya ngayon. Ang lakas ng Chen family ay nasa 2 lang. Pero na yon, apos na sila. Xiao Wu MA. Magiging okay ba si Xiao Wu? Akala ka malakas siya. Yang Master Yu, baka. Nadurog na siya ng Heavenly Dao Stele. Director Chen, ang laban ngayon. Mukhang matatapos na. Direktor Chen. Ibigay mo na ang Green Dragon Waist Knife. May oras ka pang maghanda ng kabaong. Kapag nahuli ka, wala ka nang makikitang abo. Walang alam sa sarili, lumalaban pa sa Heavenly Dao. Dapat lang mamatay ka. Ang tinatawag na kalikasan ng langit ay walang iba kundi isang panlilin lang.
Hindi ito possible. Paano niya nasira ang batong pananda ng kalikasan ng langit? Sabi ko na, ang kalikasan ng langit na makakapigil sa akin ay wala pa. Master, ang galing mo talaga. Next time na. Magpasabog ka ng bato, lagyan mo ng fireworks effect. Oras na para tuparin ang pustahan. AMEA, hindi lang hinawakan ni Xiao Wu ang batong pananda. Kung hindi niya ito dinurog ng isang palad, patunay ng kanyang kakayahan. Hindi ka PABA Suzuko? Zuzuko, ang mga piraso ng batong pananda ng kalikasan ng langit, 10 lang ang natitira sa mundo. NASA, kamay ng top 1-0 sa ranking ng lakas ng kalikasan ng langit. Pinagtripan mo ang bagay na ito, siguradong mamamatay ka. Ang top 1-0 sa ranking ng lakas ng kalikasan ng langit ay walang iba kundi mga makapangyarihang nilalang na kayang gumalaw ng bundok. Pinagtripan mo ang batong pananda ng kalikasan ng langit, paang pinagtripan mo rin ang mukha nila. Walang pinagkaiba. Ngayon din, lumuhod ka at magmakaawa kayo, baka sakali. Maawa pa siya at patawarin kayo, Ama. Top 1-0 sa ranking ng lakas ng kalikasan ng langit. Nagkagulo na ba tayo? Kahit hindi masira ang batong pananda, akala mo ba ang pamilya Yu at ang 3 malalaking dojo ay patatawarin tayo? Ganito na ang nangyari, AMEA. Ama, huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Tama, basta't nandito kami kahit pa. Magtulungan ng top 1-0 ng ranking ng kalikasan ng langit. Hindi kayo mapapahama. Ang lakas ng loob mo, pinagtripan mo ang batong pananda ng kalikasan ng langit. Kahit ang hari ng langit ang dumating ngayon, hindi kanya maililigtas. Lakas ng loob mong hamakin ang estudyante ng martial sign. Mat Andang Gong. Mat Andang Gong. Siya kaya yung dating. Pangalawa sa ranking ng lakas ng kalikasan ng langit. Mat Andang Gong. Baka nagkakamali ka. Wala namang estudyante ng martial sign dito. Mga bulag at walang malay. Hindi nyo man lang kilala ang estudyante ng martial science. Tapos ang lakas ng loob ninyo magsalita ng ganyan. Laging inaapi, akala mo hindi nakikita ni Matandang Gong. Nakilala ko na ang estudyante ng martial sign. Matandang Gong, sigurado ka ba? Itong batang ito. Estudyante ng martial saint? AMEA, noong nag-aral pa ako ng martial arts. Ang mga magulang mo ay sanggol pa lang. Mga hangal at sakim, lakas ng loob ninyong pagdudahan ako. Kaya pala. Kaya pala ang pamilya Chen ay buong tapang na humarap sa akin. Kahit estudyante siya ng martial science, sinira niya ang batong pananda ng kalikasan ng langit. Lumang Master Gong. Iyon ay laban sa lahat ng mga martial artist sa buong mundo. Ano? Protektahan mo ang pamilya Chen? Pira so lang NG hier wenn li das Stone Tablet ein. Ako. Ang magbabayad para sa kanya. Ipapadala sa bahay mo sa lalong madaling panahon. Ang usaping ito ay tapos na. Paano? Siege. Dahil palaging sinabi ni Gong, ang nangyari ngayon ay hanggang dito na lang. Mula nang lumitaw ang martial sign. Lumang Master Gong, ikaw ay nasa pangatlong pwesto na sa Heavenly Dao Rankings, di ba? Kung lalabanan mo ang pamilya Yu, baka mawala pa yung pangatlong pwesto mo. Tatlong punong guro, saan kayo nagmamadali? Binibining Su. Bilang estudyante ng martial saint, ito ay Ayon sa tayaan, natalo kayo at dapat humingi ng tawad sa Chen Family Dojo. Punong Guro Chen, kami ay walang malay noon. At nagkasala sa Chen Family Dojo. Patawarin mo kami, kulang pa ang aming kakayahan. Aminin namin ang pagkatalo. Kami ay lubos na humahanga. Tandaan mo kung may ganito ulit. Hindi kita patatawarin. Kung si Binibining Su ay estudyante ng martial saint, Gong Lao. biro lang, mahilig lang ako sa mga talento. Kaya nasabi ko agad na siya ay estudyante ng martial saint. At malapit nang gaganapin ang Heavenly Dao Martial Arts Tournament sa Jiang Province. Nais kong kumatawan siya para sa traditional martial arts. Ano sa palagay mo, kaibigan? Kung gusto ni Changle, sasamahan ko siya. Mabuti. Ang nakaraang Heavenly Dao Martial Arts Tournament ay pinangunahan ng Top 10 SA Rankings. Ako na ang bahala, kayong dalawang bihasa ay diretso na sa finals. Alis na muna ako.
Xiao Wu. Ito ang Azure Dragon Demon Blade. Ibibigay ko sa iyo. At itong binibini. Sa tournament, alagaan mo siya. Ito ay meteorite iron. Ama, hindi ko talaga inaasahan na magpakita ng bigla si Gong. Pero si Su Chang'e, siya ay estudyante ng Martial Saint. Siya at ang batang Chen ay sasali. SA Heavenly Dao Martial Arts Tournament. Hindi dapat katakutan ang matandang iyon. Pero yung estudyante ng Martial Saint, kung magpapakita lang siya. Huwag niyo sisihin ang inyong lingkod. Sa pagiging walang awa. Sa paligsahan na ito, gagawin ninyong tatlo ang lahat ng paan. Papatayin ang lahat na may kinalaman sa Martial Sign. Opo. Mga Chen, talagang lakas ng loob ninyong pumunta dito. Huwag niyong isipin na dahil nakisama kayo sa estudyante ng Martial Science ay ligtas na kayo. Lumuhod na kayo ngayon habang may pagkakataon pa. Kung hindi, pagkatapos kayong bugbugin, iyak kayo sa inyong mga magulang. Hindi magandang tingnan yon. Kung mag-aangal ka pa, susunod na tatarakan ang lalamunan mo. Ang lahat ng kalahok sa paligsahan na ito ay kontrolado ng pamilya Yu. Ang pagpunta ninyo dito ngayon ay paghahanap ng kamatayan. Katahimikan. Ang Heavenly Path Martial Arts Tournament ay gagamit ng sistema ng random draw. Ang mga makakakuha ng parehong kulay na bola ng bakal ay maglalaban sa entablado. Walang kinalaman ang buhay o kamatayan. Ang meteorite ay may sariling pressure, ang lakas ng mga taong ito. Lahat pala ay dahil sa pagsulong ng meteorite. Munting bata, pagkatapos mong matalo, huwag kang iyak ng iyak ha. Ang mananalo sa paligsahan na ito ay makakaharap mismo sa Heavenly Path Stone Tablet at may iwan ang pangalan sa Heavenly Path Combat Power Rankings. Unang laban. Su Chang'e laban kay Hong Yihu. Chen Wu laban kay Yan King. HQ, libreng pahinga. Panginoong Yu, Itong tatlo, ikaw ang nag-ayos no? Lahat ito para lang mahikayat ang Martial Saint na si Gong. Nag-aalala pa rin sa buhay ng mga langgam. Kung magdaraos ng paligsahan, dapat sundin ang sinaunang ritual. May Heavenly Path Stone Tablet na magpoprotekta sa buhay. Pwede kayong lumaban ng walang takot. Balita ko, itong babae ay estudyante ng Martial Saint. Mukhang hindi naman ganun kagaling. tama, SI Hong Yihu ay nasa combat power rankings. Bilang 88, hindi lang magaling sa close combat. Magaling din sa paghawak ng apoy. Mukhang malalagay sa peligro ang estudyante ng Martial Sign. Yung Master Yu, sa paligsahan na ito ay puno ng mga dalubhasa. Maraming nakatagong talento. Itong simpleng estudyante ng Martial Sign, hindi sapat para punuin ang ngipin ng iba. Ngayong araw, ang dugo nitong estudyante ng Martial Sign ang magpupula sa Heavenly Path Stone Tablet. Malaking tao, ang bagal mo, kagabi pa hindi ka nakakain. Si Hong Yihu, Naipit. Talagang kamangha-mangha ang galing ng Martial Sign. Magaling ang galaw. Ganitong kaliit na kakayahan, hindi sapat para makakamot sa akin. Yung Master Yu, si Master Hong ay hindi lang marunong makontrol ng apoy. Ang kanyang Burning Heaven Palm ay isa sa mga natatanging teknik sa Heavenly Path Combat Power Rankings. tiyak na mamamatay ang munting batang ito. Munting bata, sumuko ka na habang may pagkakataon pa. Ang dami mong satsat, tita. Ngayong araw, gagamitin ko ang tradisyonal na martial arts. Turuan ka ng tamang asal.
Sinusunog mo ang buhok ko. Maniniwala ka bang susunugin ko ang balat mong aso? Ngayon din, gagawin kitang abo. May patibong pa. Kung luluhod ka ngayon, baka mapanatili mo pa ang buong balat mo. Isang damit na buo, hindi mo mapangalagaan, ano pa? Inatawag mong alagad ng Diyos ng digmaan? Walang kwenta. Sa tingin ko, ang bantog na Diyos ng digmaan ay katulad lang ng kanyang alagad. Puro palabas lang. Mas mabuting sumuko na lang. Sumuko ka na. Ang langis ay nagliliyab sa bakal, ang mekanismo ay nakatago sa pulseras. Pagsasali ng tinig, ang sinabi ng maestro, baka ang mekanismong bakal na meteorito. Alam ko na. Ang mga salamangka sa mundo, tinatawag din kakayahang makalangit. Isang asong galisin na naglalaro ng apoy lang yan. Pupunitin K.O. ang Bibig Montag. Nahuli kita. Putulin mo. Unang laban, Suchangle ang panalo. Magaling. Ang mga kakatwang teknik na gawa sa bakal na meteorito ay nakapasok sa ranking ng lakas ng kalangitan. Sa tingin ko, itong mga walang kwentang bagay mas angkop na tawaging ranking ng mga manloloko at palabas. Ang lakas ng kalangitan, hindi yan bagay na. Maaring pag-usapan ng isang batang babae. Kung alisin ang mekanismong bakal na meteorito, si Hong Yihu ay malamang na hindi makakapasok kahit sa top 100 ng ranking ng lakas. Sa tingin ko, totoo ang sinabi ng alagad ng Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng digmaan? Kapag pinatay ko ang alagad mo, sigurado akong lalabas ka. Anong ipinagmamalaki mo? Kahit manalo ka, si Chenwu. Ay hindi pa rin mananalo. Ang kalaban niya ay ang ranking 64 sa lakas ng kalangitan. Na si Yan King. Ang kanyang teknik sa pagpapadaloy ng tubig ay nagpangilabot sa buong mundo ng martial arts. Si Yan King ay hindi. Kagaya ni Hong Yihu. Siya ay tunay na may kakayahang supernatural. Balita ko, ang enerhiya ni Yan King ay kayang gawing yelo ang tubig at patalim. Kahit bakal ay kayang putulin. Gaano man kagaling si Chenwu. Ay ordinaryong tao lang siya. Paano siya? Makakalaban kay Yan King? Kung nakuha mo ang atensyon ng alagad ng Diyos ng digmaan, tiyak na may kakayahan ka. Pero hanggang doon na lang yun. Ganoon ba? Subukan natin. Anong klaseng teknik yan? Ano ang nangyari? Isang walang kwentang tao ay kayang pigilan ang patalim ni Yan King? Kahit si Yan King ay hindi kayang saktan siya. Paano palalaban? Ayoko maniwala. Paano ito nangyari? Ano ba talaga ang ginawa mo? Anong balik mo? Tumigil ka. Ang hirap kong pinaghirapan ang lakas na ito. Gamit ang meteorite, pukawin ang mga ugat sa katawan para pilitin ang lakas. Kung patuloy ito, mamamatay ka rin sa huli. Ako'y sumusuko. Pangalawang laban, si Chenwu ang nanalo. Mabuti. Xiao Wu, iyon si Yansen. Susunod na laban ni TNG, Su, siya ang kalaban. Ika-negatibo, 39 siya sa ranking ng lakas ng Tiandao. Kakaiba ang galaw, dalubhasa sa pagpatay ng patago, Xiao. Makingat ka. Jungle, kung hindi mo kaya, sumuko ka, hindi yan kahiyan. Isang duwag na nakatakip ang mukha, hindi ako takot. Batang babay. Sasabihin ko sa'yo, ang sumuko ay para lang sa mga patay na. Ang bilis. Tuso. Ako'y sumu. Tama na. Si Chenwu ay nakialam ng walang pahintulot, ayon sa patakaran. Dapat siyang diskwalipika. Tama. Anong klaseng mandirigma yan? Kung hindi kaya matalo, umalis na lang. Es at yan da Martial Arts Tournament. Buhay o patay ang usapan.
Anong klaseng lakas yan kung may nakikialam? Sumuko na si GNG, Su, pero patuloy pa rin si Yan Shen sa pagpatay. Jinne mit Paar Ong Brass Knuckles, Poison Needles, at Hidden Blades. Malinaw na siya ang unang lumabag sa patakaran, ang assassination techniques ay espesyalidad ni Guro yan. Anong labag sa patakaran? Tama na. Kung mamatay si GNG, Su, isang mag-aral na Martial Saint, dito. Magagalit ang Martial Saint, itong laban na ito. Si Yan Shen ang panalo, tuloy ang laban, susunod. Yanzen Laban Kai Chenwu. 8 trigram step, lip position. Imposible. Laso ng mga armas, mapanlin lang ang mga galaw, ito ba ang... Iyan negatibo at tungkol siyang na pinakamalakas sa kailaw. Ikaw, ano ka ba? Naubos na ang mga patibong mo, hindi mo man lang nasugatan si Chen. Gusto mo pa bang lumaban? Hindi ako papayag. Bata, kaya mo bang sumang-ayon sa deathmatch? Deathmatch pala. Mukhang gusto ni Yan Shen na patayin talaga siya. Kapag may deathmatch, laban hanggang kamatayan. Iyak na hindi siya sasang-ayon nito. Galit na galit, nawawala sa sarili, gusto mong mamatay, bibigyan kita ng gusto mo. Pero ang hurado, Ako mismo ang magdedesisyon. CJ. Lunukin ang meteorite. Nababaliw na talaga. Gusto kitang patayin. Tatay, kaya ni Yan Shen pigilan si Su. Ngayon kinain pa ang kakaibang gamot na ito. Wala bang panganib sa buhay ni Xiao? Ako. Hindi ko rin alam ito. Hindi ako sang-ayon. Tama ba ang nakikita ko? Ranking ng lakas ng langit. Ang 39 si Yan Shen. Pero natalo ng batang ito. Tingnan niyo ang dibdib ni Yanzen. Nadurog ang meteorite. Paano kayang posible? Durugin ng kamay ang meteorite. Ngayon, dapat ideklara na ng hurado ang panalo. Tapos na. Ito pa lang ang simula. Ano ito? Ang patayan ng langit, gawa sa meteorite ng langit. Sumuko na kayo. Yuxiong, ano ang balak Montag? Siyempre patayin kayong lahat, para lumabas ang Martial Saint. Narito ang estudyante ng Martial Saint, siguradong hindi siya magpapabaya. Kung hindi ka lalabas, bawat sandali. Papatay ako ng isa. Matandang gago kahit patayin mo lahat dito. Hindi lalabas ang Martial Saint. Ganun ba? Kung gayon, unahin ko na ang dugo mo. Estudyante ng Martial Saint, para sa ritual. Hindi mo gagawin. Nakawala ka sa patayan ng langit, sino ka talaga? Ako ang Martial Saint na hinahanap mo. Katawa-tawa, isang basura ng pamilya Chen, nagpapanggap na Martial Saint. Tatay. Natalo niya si Yan Shen, nakawala sa patayan, baka lumitaw ang Martial Saint. Kukunin ang unang pwesto sa ranking ng langit, totoo ka ba? Subukan natin. Hindi ito possible. Dekada na akong naghahari sa martial arts. Paano ako matatalo? Sa isang batang walang alam. Mahaba pa ang daan ng martial arts, masyado kang nagpapahalaga sa pangalan. Chenwu. Akala Montag nanalo ka na. Xiao Wu.
Malas, dinala nila si Awen. Gusto mong iligtas ang kuya mo? Makipaglaban ka sa akin 3 araw mula ngayon sa Chandao Cliff. Sa harap ng Chandao Power Ranking, babawiin ko ang numero 1 pwesto. Yuxiong, kung gagalawin mo kahit isang buhok ng kuya ko, hindi kita patatawarin. Chen, Huwak. Marshal Saint, patawarin mo ang aking pagkabulag. Hindi kita nakilala. Sumasama ako sa iyo sa Chandao Cliff. Tutulungan kita. Laugong, salamat sa kabutihan mo, ngunit baka hindi ka na mabubuhay pagdating ng gabi. Ano? Xiao Wu, kahit paano. Si Laugong ay isang veterano sa martial arts. Kahit martial seng ka. Hindi ka dapat magsalita ng walang basihan. Tama, Master. Tingnan mo si Laugong. Ang ganda ng pangangatawan niya, hindi mukhang malapit ng mamatay. Laugong, kung hindi ka naniniwala, subukan mong patakbuhin ang iyong internal energy, pasiglahin ang iyong ki. Hindi na kailangan. Tunoy na ang Marshal Saint. Walang nakakalusot sa iyo. Laugong, maraming beses mo nang tinulungan ang pamilya Chen. Hindi mo kailangang maging formal. Tawagin mo na lang akong Chen Wu. Noong nakipaglaban ako kay Yuxiong, nasira ang aking pundasyon, kaya hindi ako makapaglaban. Kung hindi, babaliktad ang aking ki, at mamamatay ako agad. Kaya pala. Mula nang maging numero 1 si Yuxiong. Es at siyan da ranking. Pinigilan niya ang mga martial arts master, kaya unti-unting nanghina ang tradisyonal na martial arts. At si Laugong, bilang haligi ng tradisyonal na martial arts, ay nagtimpi ng matagal. May ganito palang dahilan. Ito rin ang dahilan kung bakit determinado akong hanapin ang martial sign. Hindi ko hahayang mawala ang tradisyonal na martial arts sa aking panahon. Laugong, masyado kang mabigat magsalita. May paraan ako para gamutin ang iyong lihim na sakit. Totu ba? Aray. 3 araw mula ngayon, sa Chandao Cliff, matatapos na ang lahat ng dalit. Sabi ng pamilya, kung mahahadlangan natin ang martial sign, utulungan niya tayong umunlad sa martial arts. Paumanhin, sabi ni Patriarch Yu, hindi ka makakadaan. Kung gusto mong umakyat, daanan mo muna kami. Ang tatlong ito ay nasa top 1-0 ng Chandao ranking. Malamang binayaan sila ni Yuxiong. Laugong, bilang paggalang sa ating dating pagkakaibigan, payuhan kita. Umalis ka na kasama ang dalagita at matandang ito. Baka masira ang iyong matandang buto dito. Paano kung hindi kami alis? Chen Wu, makingat. Biglang lumakas ang tatlong ito. Baka kahit ako ay hindi makasiguro ng panalo. Tigil ang kalokohan. Anong Diyos ng digmaan? Ako ang nagmamay-ari ng pamilya Yu. Pinahahalagahan ang meteorite. Ngayon kaya kong durugin ang kalahating bundok sa isang suntok. Kayong mga ito lang? 10 galaw lang, luluhod kayo at dadaan sa pagitan ng mga hita namin. Pagkatapos, papakantahin namin yung batang babae. Baka pag-isipan namin. Bigyan kayo ng magaan na kamatayan. Hindi ko kayo kilala, kailangan ba talagang patayin niyo kami? Ang pamilya Yu ang tumulong sa amin para maunawaan ang palad ng langit. Ito ang tunay na misteryo ng martial arts, kaya hindi namin pwedeng hayaan. Ang palad ng meteorite. Balita ko, sa meteorite ng langit, may malalim na bakas ng palad. Galing mismo sa langit. Ang misteryo ng martial arts dito ay napakagaling. Makakatulong pa umangat pa sa larangan ng martial arts. Kung gusto niyong maunawaan ang palad ng meteorite, bakit kayo lumalapit sa pamilya Xiong? Ako ang makakatulong sa inyo. Tanga, ang palad ng meteorite ay galing sa langit. Ayong mga ito lang, nagkakapalagay pa kayo. Chen Wu, nakita ko noon ang Palad sa bato ng langit, ang misteryo ng martial arts dito. ay walang katulad. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang pangit ng pakiramdam ng batong ito. Naalala ko. Ang palad na ito gawa ng master ko. Sabi niya noon, ang pangit ng pakiramdam ng batong ito. Kadugyutan. 3 taon kong pinaghirapan ang linya ng palad ng langit. Itinato ko sa katawan ko. Araw-gabi kong pinag-aralan. Ang palad na ito ay sumasabay sa galaw ng mga bituin. Hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Sabi mo matutulungan mo kami.
Sige, gawa ka ng palad dito sa paanan ng bundok. Kung pareho ito sa linya ng langit, papayagan ka naming umakyat. Sige, gusto mo eh. Baliktad ang linya, parang bituin ang turo. Ang linyang ito ay kapareho ng sa palad ng langit. Para maunawaan ng palad, itong maliit na lugar ay sapat na para sa 10 taon niyong pag-aaral. Ang lakas ng alon at linya ng palad na ito. Parehong-pareho sa palad ng langit. Sinong niluloko mong untak? Ay ako rin gumawa ng butas sa puti. Martial Arts Din Ba Yun NG Langgit? Eke ang palad na ito. Ang kinopya kong palad ng meteorite ay may 7 spiral, itong butas na ito ay 5 lang. Mali ang kinopya mo, nadagdagan mo ng 2. Gusto mo, ipatato ko sa noo mo ang tunay na palad? Wasakin ang peking ito. Hindi pwedeng lapastanganin ang langit. Kung may espiritu ang langit, una niyang papatayin ang mga tulad nyo. Totoo kaya ang palad na ito? Hindi ako naniniwala. Ang palad na meteorite ay galing sa langit, isang tingin lang, ay matututunan mo na ang pinakamataas na misteryo. Paano kayang totoo ang peking palad na ito? Totoo ang palad na ito. Nababaliw ka na ba? Naniniwala ka sa sinungaling na ito? Ito pala ang palad ng tigre. Magaling ang pag-unawa mo. Master, ang taong ito ay ginawang palatandaan ng tigre ang palad na bakal. Naintindihan niya bilang palatandaan ng tigre. Totoo, ang palad na ito ay tunay na nakakapagbigay liwanag sa misteryo ng martial arts. Baka may iba pang makukuha rito. Lumayo kayong lahat. Ayaw kong maniwala, susubukan ko rin. Ang akala ko ay palatandaan ng tigre ang aking naintindihan. Bakit parang kalmot lang ng pusa ang dating? Tang, ginamit ng aking master ang matinding tigas na naging lambot. Subukan mong ituring ang iyong kamao na parang balahibo. Talagang gumana. Oh, Martial Saint, ang iyong kabutihan ay hindi ko malilimutan habang buhay. Ang palad na ito ay naglalaman pala ng batas ng kalikasan. Ang aking natutunang hakbang pangkalawakan ay 3 bises na mas mabilis kaysa sa light footwork. Ngayon, maaari na bang magbigay daan? Titingnan ko muna kung ano ang kaibahan ng palad na ito sa sibat. Umalis kayong lahat. Ako muna ang gagaya. Salamat, Martial Saint, sa pagkakataong matuto ng martial arts. Salamat, Martial Saint, sa pagkakataon sa daan ng martial arts. Master, itinuturing ka nilang Diyos. Mga hangal ang sumasamba sa guro, mga tang ang sumasamba sa martial arts. Umakyat tayo. Ang dalawang ito ay nasa pangatlo at ika-4 na pwesto sa Heavenly Tower Rankings. Ang pangatlo, si Piao Wuli. At ang ika-4, si Yiteng Tai Lang. Isang Koreano at Hapon. Ang isa ay dalubhasa sa mga mekanikal na bagay. Ang isa ay dalubhasa sa Hapon na pamamaraan ng espada. Nasaan si Yuxiong? Sabihin mo sa kanya, dumating na ang Martial Saint. Ito ang Martial Seng? Isang batang wala pang alam. Madaling makita ang Panginoon ng Yu Family. Pero daanin mo muna sa amin. Ang Koreanong mekanikal na sining ay puro forma, walang lakas. Kung gusto mong labanan ang Martial Saint, daanin mo muna sa akin. Ha. Koreano, tandaan mo ang pagkatalo ngayon. Ang martial arts ay hindi tungkol sa pagiging malakas, kundi sa pag-unlad at pagkatao. Matandang linta. Noong araw ay sinira ka ng isang palad ng Panginoon ng Yu Family. Ngayon ay hindi mo na magalaw ang iyong enerhiya. Naniniwala ka, ba? Na kaya kitang patayin ng isang palad? Kahit huling hininga na lang ang natitira sa akin, kaya kong durugin ang iyong balat ng pagong. Gusto mong mamatay? Paano nangyari ito? Mga Koreano, talagang puro daya ang alam. Hindi mo alam na muling itinayo ng Martial Saint ang aking mga ugat. Ikaf. Yaw, kung sisirain mo ang meteor armor na ibinigay ng Panginoon, kailangan mong magharakiri. Iikaf na. Ang espadang ito ay gawa sa meteorite. Kung mamamatay kayo sa ilalim nito. Masabi natin matay kayo naman. Kung lalabanan, edi lumaban. Ang dami mong sinasabi. Gong. Nasaan na ang iyong Teichi Cloud Hands? Bigit parang matandang aso. Na puro takbo ang alang? Noong araw ay binalik ko ang gulugod ng iyong guro. Ang itsura mo noong gumapang pabalik kahapon ay mas kahabag-habag kaysa sa akin ngayon. Mas malala pa. Baka.
Ang hapon ni Aido, sobrang pagpatay, kulang sa espiritu ng Sable. Gong, panoorin mo ito. Ang pag-asa sa panlabas na lakas para tumaas ang kakayahan ay isa lamang pandaraya. Talunin ang mga dalubhasa sa Tiangdao, ranking ay paang kumuha ng bagay sa bulsa. Tunay na martial sign. Ang nagtatagong You Family Head. Sa wakas ay nagpakita. Panginoon, ako ay walang kakayahan, hindi ko nahuli ang taong ito. Ako ay nahihiya sa Panginoon, sa binigay na meteorite sword, pupunta ako para magsepuku. Tama na, alam na ng Ama na hindi ninyo siya mahuhuli. Wala naman akong inaasahan sa inyong dalawa. Yuxiong. Dumaan ako sa maraming laban, narito na ako, nasaan ang aking kuya. Ang iyong lumpong walang kwentang kapatid. Kung kaya mong tanggapin ang 3 hakbang ko, pakakawalan ko siya. Kung hindi, pumunta ka sa paanan ng bundok para kunin ang kanyang bangkay. Pakawalan mo si Awen. Ikaw ay isang taksil, gumamit ng hostage bilang dalubhasa. Kung may lakas ka, harapin mo ako ng isa-isa. Xiao, tumakbo ka na, ang matandang iyon ay patuloy na nag-aaral. Ang palad na marka sa Tiangdao Stone Tablet, ngayon ang kanyang lakas. Ay hindi na katulad ng dati. Tumakbo ka na, tumakbo ka na. Pag-aaral ng palad na marka. Tama, ang Panginoon ay naunawaan na ang Tiangdao Palmark. Bago ka pa dumating, kaya na niyang wasakin ang kalahati ng bundok sa isang palad. Ang palad na marka na ito ay nagmula sa Tiangdao Martial Arts. Hindi ito kayang abutin ng ordinaryong tao. Chen, kung luluhod ka ngayon at humingi ng tawad, maaari kitang bigyan ng buong katawan. Ganoon ba? 5 taon na ang nakalipas nang dumaan ako dito. Nakakita ako ng meteorite na nakakainis. Sinapak ko lang, hindi ko inakala. Na itinuring ninyong mga tanga bilang Tiangdao at sinamba. Ang palad na marka sa bato ng Ama ay nawala, walang alam na bata. Ano ang ginawa mo? Ginamit mo ang aking pangalan para manghikayat ng mga tao. Ako ay. Kinuha ko lang ang aking sariling bagay. Kahit wala na ito, ang Tiangdao Palmark. Naunawaan ko na ito, ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Ano ang tunay na kapangyarihan ng langit? Hindi mo man lang magaya ang simpleng bagay, ito ang tunay na Tiangdao. Imposible. Paano Montag na naman ang Tiangdao Palm Technique? Baka totoo ang sinasabi ng batang ito. Ang palad na marka sa bato ay kanyang iniwan, Nani, ang palad na marka na ito ay hindi gawa ng tao. Ang taong ito ay tiyak na gumamit ng panlilinlang. Martial Seng, akala Montag ba isa lang ang iking baraha? Ama, ginamit mo ang meteorite para palitan ang buong braso. Tunay na Panginoon, ito ang pinakamataas na antas ng pagsasanib ng tao at sandata. Sa ganitong meteorita kahit ang Tiangdao, hindi ka rin makakagawa ng anuman sa akin. Ngayon, sa harap ng batong ito ng langit. Ako ay manunumpang bawiin ang aking pwesto bilang numero 1. Walang kwenta. Nagbalat ka lang ng bakal, tapos nag-aangking langit ka. Yung bakal na braso ng tatay ko, isang tapak lang, nagiging abo. Sabi ko na nga ba, ang sinasamba niyong mga to ay panday lang. Langit pa raw. Pakawalan mo sila ngayon. Sige, basta putulin mo ang iyong lakas, lumuhod ka, at tanggapin mo ang kamatayan. Bibigyan ko kayong magkapatid ng pagkakataong magkasama. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Pakawalan mo na si Dio. Naniniwala ka ba na kayang balatan ng aking guro ang balat mong aso mo? Ha ha ha. Akala mo ba talaga na kayo ang mananalo? Pag pinatay kita, ang pwesto ko bilang numero 1 sa ranking ng langit ay akin pa rin. Ano? To? Anong nangyayari? Nakikita mo ba? Itong mga tinatawag na malalakas sa ranking ng langit. I am ga taw-tawhan ka ulang. Habang nandito pa ang batong ito, ako ang langit. Ha ha ha. Tama ang hinala ko. Ang mga bakal na ito ay galing sa meteorong langit. Kahit nakakatulong ito para lumakas, sinisira nito ang mga ugat. Para madali kayong kontrolin ng pamilya Yu. Yutsyong, talagang baliw ka. E ano naman? Sugurin emo sila. Sagipin niyo muna si kuya. Ako na bahala dito. Kung mananatili tayo dito, makakaabala lang tayo sa guro. Isang tao lang at lalaban sa top 1-0 ng ranking ng langit. Mukhang handa ka ng mamatay. Basag. Tumayo kayong lahat. Sugurin Nuozia. Yuxiong ang bakalay. Sumira na sa kanilang mga ugat. Kapag ipinagpatuloy mo, siguradong mamamatay sila. Anong pakialam ko sa buhay nila? Ang gusto ko lang ay mamatay ka. Ginagamit mo ang bato para kontrolin sila. Kahit alam mo, wala kang magagawa. Ngayon na ang araw ng iyong kamatayan. Talaga ba? Oy, anong gagawin mo?
Mula ngayon, wala nang ranking ng langit sa mundo. Guro, nailigtas mo si Tio. Mahusay. Ikaf, ang lakas ng loob mong sirain ang ranking ng langit. Isang basag na bato lang yan. Hindi. Ito ay bunga ng aking pagsisikap sa loob ng maraming taon. Paano mo nagawa? Sinira mo ang ranking ng langit. Sinira mo ang pagsisikap ng maraming mandirigma. Papatayin kita. Guro, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, may mag-asikaso sa kanila. Kayong mga ito, mga walang kwenta, humarang kayo sa hub ko. Naghihimagsik ba kayo? Yutsyong, ginamit mo ang bakal para kontrolin kami. Ginawa mo kaming mga patay na walang kaluluwa. Ngayon, ikaw naman ang dugo sa dugo ang kabayaran. Kayong mga walang takot. Ako ang numero 1 sa talaan ng langit. Ako ang pinili ng tadhana. Yuxyong, ang talaan ng langit ay nawasak. Ang iyong tadhana at ambisyon ay hanggang dito na lamang. Hindi ako sang-ayon. Ang unang puwesto sa talaan ng langit ay para lamang sa akin. Ama, Ang aming pamilya Yu ay tapos na. salamat sa iyo, Marshal Saint, sa pagwasak sa bato at sa pagligtas sa amin. Mula sa kamay ng pamilya Yu. Kayong lahat ay naligaw ng landas dahil sa pagnanais na mapabuti ang inyong martial arts. Ang pamilya Yu ay sakim sa katanyagan at katayuan. Ginamit nila ang meteorite para sa masasamang layunin at ngayon ay nagdurusang parusa. Patay na si Yutsyong, ang pagkakautang ng pamilya Yu. Ay babayaran mo, halika. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang tradisyonal na martial arts ng China ay tataas. Paalam na. Marshal Saint, sana magkita tayo muli balang araw. Xiao Wu, salamat sa iyo, kung hindi. Walang sinuman sa atin ang makakaligtas. Xiao Wu, ngayon ko lang nalaman na ang pag-alis mo noon ay para mapabuti ang iyong martial arts sa loob ng maraming taon. Ako ay nagkamali sa iyo. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Kami ng iyong kuya ay naghihintay sa iyo sa bahay para kumain. Master, saan tayo pupunta ngayon? Saan mo gusto? Kung saan ka pupunta, doon ako, basta kasama kita. Ayos lang kahit saan. Tara, umuwi na tayo. Master, kailangan mo ba ng asawa? Kalokohan.